Ilang buwan ang idinaraing ng mga tindero at mamimili ang mataas na presyo ng karning baboy. Dagdag pa ang mainit na usapin ngayon sa Senado ukol sa pork importation na lalo raw magpapahirap sa mga magbababoy sa bansa. Ano nga ba ang maaaring solusyon sa pig problem na yan? Yan ang hirit ni Maring Winnie. Mga kapuso, natapos na ang price ceiling sa karneng baboy at manok. 270 pesos sa kasim at pigi, 300 pesos daw sa liempo at 160 pesos naman sa manok. Ang tanong, nangyari ba itong price ceiling? Lahat tayo magaganggan doon. Kung ipipilit nila ganun yung presyo nila, titigil na naman ang pagtitinda. Kami rin, yan tumal din namin. Siyempre, wala rin namimili. Inaral ko ang galaw ng presyo ng baboy sa Metro Manila mula February 8 hanggang April 8 o panahon na dapat na may price ceiling. Lumabas na sunod lang ang price ceiling for the first 10 days for pigi and for the first 5 days for liempo. Pagkatapos noon ay mas mataas na uli sa price ceiling ang mga karneng baboy. Bakit nga ba mataas ang presyo ng baboy? Dahil sa African swine fever, kumonti ang supply ng pork. And ngayon, sa 2021, ang estimate na pagbaba ng production ng pork is over 400,000 metric tons. Pero, bakit gano'n na lang kataas? Noong tinignan ko ang farm gate prices, tumaas lang ng 21 pesos and 32 centavos ang presyo ng buhay na baboy noong 2020 mula 2019. Pero that's for the whole Philippines. For Manila, it may have been different. Sa 130 pesos na tinaas ng market price ng baboy, wala pa sa 20% nito ang dahil sa presyo ng mismong buhay na baboy. Ibig sabihin, mas malaking porsyento ang napupunta sa mga nagkakatay, nagtatransport, at iba pang middleman. Kaya mahal na sa pagbagsak sa pamilihan. Did the cost of slaughtering and transportation and delivery and assembly increase all that much? Or is it baka naman the middleman that made the most? I don't know. It's certainly worth investigating. Pero ano ang pwedeng solusyon? Well, I'm an economist, and all depends on demand and supply. Ayan ang presyo ng baboy sa gitna. Okay? Ngayon, ito ang supply, ito ang demand. Ngayon, pag in-increase mo ang supply, bababa ang presyo. Pag na-decrease ang supply, tataas ang presyo. Ngayon, pag umikrease ang demand, tataas ang presyo. Nag-decrease ang demand, bababa ang presyo. Hindi ba? Simple lang eh. Okay, let's go. Supposing the price is too high like the government thought it was. Ang price, gagawin nila price ceiling. That means, sasabihin nila, hindi pwede ang presyo na over this amount. Alright? So that will create what is called talagang a shortage. Ito ang demand, ito ang supply. Shortage yan. And that's why the prices go up. And when that happens, nagkakaroon ng problema na mas malaki sa problema na they're trying to solve. What is the only way that economics says should lower the price of a good like pork? One is to increase the supply. Di bababa ang presyo. The other is to decrease the demand. Bababa rin ang presyo. Or some combination of both. Kung magpapatupad man ng price control, dapat ay sa maikling panahon lamang at kung may emergency tulad ng kalamidad. Sa halip ay gawan ng paraan ang supply at demand. Sinusubukan ng Department of Agriculture na dagdagan ang supply sa paghikayat ng hog production sa mga lugar na walang ASF. Target din ng Department of Agriculture na dagdagan ang minimum access volume ng pork imports ng 350,000 to 400,000 metric tons. Dapat lang siguruhin ng gobyerno na hindi makakapasok
ang karneng baboy na kontaminado ng ASF at dapat maging patas ang pag-import. Hindi mahirap isipin na dahil sa bagong policy sa importation, mas lalaki pang dihamak ang kikitain ng mga tiwali at korap na opisyales sa tungpat sa importasyon ng karning baboy na ayon na rin sa ilang reliable at highly placed sources. Sa loob mismo ng kagawaran ay pumapalo sa ngayon sa 5 piso hanggang 7 piso kada kilo na umiiral sa 30% at 40% tariff rates. As regards the alleged tungpats of about 5 to 7 pesos per kilo of imported pork, the present DA leadership categorically denies any involvement if such scheme indeed exists. Dapat huwag tayong matakot sa oversupply ng pork imports dahil sa limited rin ang supply ng world because of the pandemic, the ASF pandemic. Wala rin naman tayong ganoong karaming cold storage at mas gusto pa rin ng maraming Pilipino yung karneng sariwa, hindi ba? Alam nyo ba kung ang kanin ay numero 1, ang karneng baboy naman ang pangalawa sa sources of food energy natin. Pag bumaba ang demand natin para sa karne, makakatulong pa tayo sa kalikasan dahil the livestock industry worldwide ang responsible umano sa 15% ng greenhouse gases o polusyon na nagpapainit sa mundo. This African swine fever is a pandemic that's all over the world that will take time to resolve. So what can we do? We said we can either increase the supply by reherding, by importing, or we decrease the demand by changing the tastes of the Filipino people. Kaya lang the Filipino people really love pork. I love pork. That's what we have to do to solve the pig problem. Ayan ang hirit ko mga kapuso. I'm Professor Winnie Monson, reminding you to stay safe, stay healthy, and stay informed.